How to book DFA passport appointment. Punta po tayo sa website na passport.gov.ph and just click schedule an appointment and babasahin po natin yung term and conditions. So kung may oras po tayo, basahin natin ng mabuti. And if you understand everything, so agree po kayo, just click this small box. Sa baba po may pilian if individual appointment or group appointment. So for today's video as an example, I choose individual appointment. Sa section na to, mamimili po kayo ng lugar kung saan nyo po gusto mag-set ng appointment. Maraming satellite po ang DFA, so pwede po kayo mamili any place na available po sa inyo. And after that guys, just click the small box and click. Sa section naman na ito, mamimili na po kayo ng petsa kung kailan nyo po gustong mag-set ng appointment. Yung naka-red po, hindi na po yun available. So, mamimili po tayo dito sa mga numbers na nakakulay green. And once po na-click na natin kung anong petsa, then mamimili po tayo ng oras. Kung anong oras natin gustong pumunta guys. At syempre, papatunayan po natin na hindi tayo robot. So, part po ito ng security check. Ayan, so maging masunurin lang po kayo guys kapag sinaming motorcycle, click motorcycle and after that, click next. And sa section naman na ito, i-enter na po natin yung ating personal details. So, be careful po dito kasi kung ano po yung nilagay yung details dito, yun po ang mag-a-appear sa passport. Dito po sa phone number and mobile number. So, if you don't have phone number, pwede nyo po ilagay dito yung inyong mobile number. So, kahit parehas na number guys ang ilagay nyo dyan, okay lang. And yung inyo pong active email address. And sa paglagay po ng inyong pangalan. Guys, kung may mga problema po kayo sa inyong mga birth certificate, mga spelling po ng pangalan po ninyo, ayusin po muna ninyo bago po kayo kumuha ng passport. Enter na po natin yung ating last name, given name, middle name, date of birth, gender, at ang inyo pong marital status. Ito po yung mga pagpipilian, single, married, widow, separated, annulled. And kung ikaw po ay isang illegitimate child or hindi, country of birth, province, and city or municipality of your birthplace. And then, after nyan guys, click po natin yung small box sa taas. But before you submit or click next, basahin natin mabuti kung tama ba yung mga details na binigay natin. At dito naman, ilalagay po natin yung pangalan ng ating father, mother, and kung kayo po ay happily married, syempre, be proud of that. Kailangan din po natin ibigay or isulat ang pangalan ng ating mahal na asawa. Mother's maiden name. Ang ilalagay po natin dito ay pangalan or pagkakakilanlan po ng inyong mother nung siya po ay dalaga pa, nung hindi pa po siya nagpakasal. Kapag na-check na po natin kung tama lahat ng information, pwede na po natin i-click yung next. And sa section naman na ito guys, mamimili po kayo kung anong application type po. For example, kung new application, renewal po, or lost. So kung baguhan po kayo, ang ipipiliin po natin ay new. Basis of Philippine citizenship. So, paano nyo po na-acquire yung pagiging Filipino? Mamimili po kayo dito sa pilian.
And dito naman guys, kung kayo po ay may iba pang citizenship, so mag-yes po kayo dito. And yung inyo pong emergency contact person. So, pwedeng magulang, kapatid, or sino pa man. After that, click next. Dito naman, ilalagay po natin yung ating current address, yung occupation po natin. Kung tayo po ay employed, ilalagay po natin yung office number and office address. Kung hindi naman unemployed, so no need po. Sa review section na po tayo. So once again, paki-check po ang lahat ng details na inailagay po natin kasi ito po ang magiging details po ninyo sa DFA, and kung ano pong pangalan ang binigay natin or sinulat natin dito, yan po ang mag-appear sa inyong passport. And syempre, papatunayan ulit natin na hindi po tayo robot. So take note pala guys, kapag ang pangalan nyo po ay may mga special letters na hindi po natin mailagay online, wala sa ating keyboard. For example, yung letter A natin, kailangan may hyphen sa taas. Yung letter P natin, kailangan po may guhit sa gitna, hindi po natin ma-type kasi wala sa ating keyboard. It's okay po. So, on the day of your appointment, paki-raise po doon sa counter na nag-aasikaso po sa inyo. Kasi sila lang po ang makakapaglagay po ng gantong special letter. Tama lahat ng information na nailagay natin, pwede na natin i-click yung continue. Please choose a processing type kung regular ba or special. Kapag special guys, mas mabilis pero mas mahal po yung ating babayaran. And please choose a payment method. So, pwede po tayo magbayad through e-payment like GCash, PayMaya, or debit or credit card, or through the counter. O yung sinasabi po natin na through bayad center. Pwede din po kayong mag-additional service kung gusto nyo pong i-pick up ang inyong passport or gusto nyo pong by courier. But itong option na to guys, hindi siya always available. So, depende po ito sa inyo pong location. 950 pesos po ang kailangan natin bayaran kapag regular passport processing po ang ating napili. So ngayon magbabayad na po ako. I will just click pay now. Terms and agreement lang to guys. So kung may time kayo, babasahin nyo po. Pero kung wala naman, okay lang. Proceed to payment. So click the small box and proceed to payment na po tayo. Ang aking pong piniling mode of payment are through the counter or bayad center kasi yung time na magpi-payment po ako, hindi po ina-accept yung e-wallet which is GCash po. So nag-over the counter ako. Ito po yung aking transaction para makapagbayad. And pwede nyo po itong i-print or pwede din po ninyong i-check sa inyo pong email. Kasi i-email din po itong confirmation of payment sa email po na binigay nyo po doon sa online application. I-check po natin yung ating email. Ayan po, naka-receive po ako ng payment confirmation and instruction po kung paano ako makakapagbayad through bayad center. Huwag po natin kakalimutan ang ating reference number kasi ito yung kakailanganin para makapagbayad po tayo sa bayad center at para po matiyak na dito po or sa pangalan nyo mapupunta yung payment. And how to pay through bayad center. Step 1, mag-fill in po tayo ng correct form. So sabihin nyo lang sa counter for passport. Step 2, give your payment. And step 3, wait for confirmation email. Check your email for the confirmation of your passport appointment. At ano-ano ba yung mga requirements na dapat natin dalhin on the day of your appointment?
For adult applicants, confirmation of online appointment, accomplished application form, original and photocopy of your PSA birth certificate, local civil registry married kung medyo malabo yung ating marriage certificate, and any of the acceptable valid IDs for Philippine passport. Gaya po ng ating New Mid ID, PRC ID, SSS ID. And for minor naman po ito, confirmation of online appointment, accomplished application form, personal appearance of the minor, PSA birth certificate, PSA marriage certificate of parents, passport or any valid government-issued ID of the parents or kung sino po yung kasama ni minor pumunta po sa appointment, and school ID po if si minor ay nag-aaral na. And don't forget to print all your documents in A4 size paper. Bring the printed application form, 2 copies of your payment receipt. Cancelled appointments may no longer be restored by the system. All fees are non-refundable. Applicants are encouraged to arrive at their chosen consular office not earlier than 30 minutes prior to their scheduled appointment. Attend to your appointment day. For regular passport processing, the waiting time is 2 weeks or 15 days. If you need assistance booking your DFA passport appointment, and if you need visa assistance, kindly email me in this email address or follow my Facebook page.